Mga kapatid ko Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Mula pa sa simula, may plano ng Diyos ukol sa kaligtasan ng buong sangkatauhan. Ang plano ito ay nagawa na bago pa nahulog sa kasalanan si Adan at Eva. Alam ng Diyos sa kanyang walang hanggang katarungan at karunungan na mahuhulog sa kasalanan ang tao. Dahil ang tao ay hindi naman Diyos. At siya'y may kahinaan. At dahil dito, batid natin na mula pa sa simula, hinirang na ng Diyos ang isang dalaga upang maging ina ng tagapagligtas. Ito'y isang katotohanan na minsan hindi natin maintindihan. Ngunit ito'y ipinahayag sa atin upang maramdaman natin na tayo ay nilikha ng Diyos para sa kabutihan at pagmamahal. Kung hindi pairalin ng tao ang kabutihan at ang pagmamahal, unti-unti mawawala sa kanya ang pagnanais na gawin ang kalooban ng Diyos. Dahil nilikha ng Diyos ang tao na may kalayaan at dapat pipiliin niya araw-araw kung ano ang kagustuhan ng Diyos. Si Maria, ang ina ng anak ng Diyos, ay siyang unang naging disipulo ng kanyang anak. Mula pa sa simula, sa masigasig na pagtanggap ni Maria sa kanyang tawag o bukasyon bilang ina ng anak ng Diyos, masasabi natin na lahat ay ibinigay na upang si Maria ay maging ina ng Diyos sa kanyang kalayaan. Pinili ni Maria. Totoo, siya ay pinili at itinanghal ng Diyos na maging ina ng anak ng Diyos. Ngunit andoon pa rin ang kalayaan ni Maria na piliin kung ano ang kagustuhan ng Diyos na para sa kabutihan ng lahat. Alam ni Maria kung ano ang kahinatnan ng kanyang pagsabing, tanggapin ko na ako'y maging ina ng anak ng Diyos. Dahilan sa alam ni Maria na mula pa sa simula, hinihintay na ng sangkatauhan ang pagdating ng Mesiyas, ng anak ng Diyos. Kaya tinanggap ni Maria. Kahit ano pa ang kahihinatnan, alam naman natin na kung ang isang babaeng berhen ay nagbubuntis na walang kakilalang lalaki, siya ay mamamatay. Dahil ito ay isang kasalanang mortal para sa kultura na mga taga-Mediterranean. Kaya si Maria ay dapat mamamatay dahil sa mangyayari sa kanya. Ngunit alam natin na ang plano ng Diyos ay unti-unti na
nagkaroon ng sangkatuparan nang tanggapin ni Maria ang kanyang tawag bilang ina ng anak ng Diyos. Kaya ibinigay ng Diyos ang lahat upang maging malaya si Maria sa lahat ng mga utos at alintuntunin ng tao at ng sangkatauhan upang sa kanya may sakatuparan ang pagliligtas ng Diyos sa lahat ng sangkatauhan. Kaya pinagpala si Maria ng buong sangkatauhan. Mapalad siya dahil tinanggap niya ang hamon bilang isang dalagang ina ng anak ng Diyos. Kaya siya ang siyang ating halimbawa kung paano natin tanggapin ang ating tawag bilang mga anak ng Diyos na tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo na unti-unting binibigyan ng laman ang salita ng Diyos sa pamagitan ng ating katauhan. Binibigyan natin ng daan ang kagustuhan ng Diyos na maging buo sa ating pagkatao upang maging salamin tayo sa kanyang pinakamamahal na anak na ating Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay naging banal dahil sa kalayaang inialay ng ating mahal na ina upang masimulan na ang kaligtasan ng lahat. Sana po lahat tayo sa araw-araw nating paninilay sa salita ng Diyos. Maihirang natin ang ating Panginoon Kristo bilang hari ng ating sanlibutan, hari ng universo, hari ng ating puso, ng ating pagkatao, upang patuloy na magkaroon ng laman ang salitang siyang ating karunungan upang meron tayong liwanag na siyang tanglaw habang tayo naglalakad patungo sa kabanalan. Amen.